Hi guys! For today's video, i-explain ko kung paano ko nagawang magpa-register sa BIR ng aking business. Ang daming nagtatanong kasi sa akin, nag-PPM, merong nagko-comment, ayun. So, i-explain ko yung process kung paano ko siya inisa-isa. So, kung ikaw ay mag-uumpisa pa lang sa iyong business or bago ka sa online business world, kailangan mo pong mapanood ito ng buo. So, ayan na nga, dahil sa bagong update na kailangan na talagang magpa-register o kailangan na talaga ng TIN number yung mga online platforms katulad ng TikTok, Shopee, Lazada. So, ayun, nagkakandaletse-letse na yung buhay ng mga seller. Kasi diba, dati naman, they can, sell some products kahit wala kang, kahit hindi ka naka-register sa BIR. Pero now, kailangan mo na talaga kasi if wala kang registration from BIR and hindi siya updated sa platform na ginagamit mo kung saan ka nagbebenta, magkakaproblema po kayo in the future. Lalo na, let's say for example, magwe-withdraw kayo, ganyan. Mahirap na, 'di ba? Mas okay kung gawan mo na ngayon ng paraan kaysa mamroblema ka pa sa future. So, ayun, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Start na tayo mag-explain kung paano nga ba. So, kung meron ka ng TIN number, syempre, hindi naman kasi lahat nakapag-experience mag-work sa corporate. Kapag meron ka ng TIN number, hindi ka na kukuha ng panibagong TIN number. Yun na mismo yung gagamitin mo. Pero kung wala kang TIN number, kailangan mo munang mag-apply sa BIR para makakuha ng TIN number. Kailangan mo magpa-register muna. Pero bago mo gawin ang napumunta sa BIR, kailangan mo munang mag-register sa DTI, which is pwede mong gawin online. You can just visit this website para mag-register ng inyong business sa DTI. Meron niyang 4 na types. Una is yung national, regional, city or municipality, or barangay lang. Ako, ang niregister ko po is yung sa city or municipality, which is amounting 500 pesos. Pero may additional yun na 30 pesos para daw po dun sa document for printing, ganyan. So, after mong ma-register yun, meron din akong napanood actually na isang video wherein ang pinaregister niya lang is barangay. Kasi sabi niya doon, online lang naman siya. Same as me. Pero mas gusto ko yung sa city or municipality na lang kasi what if, magkaroon ako ng shop, hindi natin, diba? Gusto ko yun. Gusto ko magkaroon ng sariling or shop, physical na store, ganon. Para, mas lumaki yung business ko. Yun, kumbaga, nangangarap lang naman ako. Hindi naman masama yun, diba? So, ayun, mabalik tayo doon. 530 sa DTI, yung nagastos ko. Binayaran ko agad siya through GCash. Then, after, sobrang bilis lang mga sis. After 5 minutes, magpapaka-honest ako, 5 minutes yun, syempre, mag-fill up ka ng informations, kailangan ng name ng shop mo, kailangan yung name ng shop mo, walang kaparehas, kailangan, i-validate naman yun, i-verify naman yun kung meron kang kapangalan, pwede mong palitan. So, after ma-verify na okay lahat, then, pagkabayad mo, doon mismo, right after ng payment mo, meron na doon button kung saan pipindutin mo to get the certificate. And then, you can just download it and then go ka sa mga printing shop, pa-print mo yung permit mo. And for your information guys, once na nakapagpa-register po kayo sa DTI, hindi pa po doon nagtatapos yon. Kailangan mapa-register nyo po yung inyong business sa BIR within 30 days. Kasi, pag hindi nyo po siya in-register within 30 days, magkakaroon po kayo ng penalty. Then, ayun na nga, tapos na ako magpa-register ng DTI. Then, dumiretso kaagad ako, kinabukasan, kasi ginawa ko po yung DTI ko gabi. Tapos, kinabukasan, diretso agad ako sa BIR. Ngayon, pagpasok ko sa BIR, ito tips lang ha, huwag kayong pupunta sa BIR ng nakachinelas, naka-shorts. Kailangan naka-formal kayo, naka-close shoes kayo kasi hindi kayo papapasukan.
hindi ko sure kung depende lang siya sa branch, pero dun sa pinuntahan ko, which is sa Pasay, sa Triumph Circle, Triumph Square, yon. Doon kami pumunta eh. So, kailangan pa namin bumili ng shoes para lang hindi na ako bumalik sa bahay. And syempre, unang-una yung pupuntahan sa BIR is yung information. Bibigyan kayo ng form wherein mag-fill up po kayo ng mga information nyo, lalagay nyo yung TIN number nyo kung meron na kayo, kung wala, ang hingi nyo yung application. Ngayon, ida-direct po nila kayo sa NBRO, New Business Registration Officer. Yun. So, pagkatapos nyo doon, pwede nyo nang kausapin. In fairness, ang bait nung nakausap ko sa NBRO. Ang bait ni ma'am. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya kasi baka bawal. Pero sobrang thankful ako sa kanya kasi ako, wala talaga akong ka-idea about sa tax. As in, zero idea. And then, kapag tinatanong niya ako ng information, sabi ko, ha? Para saan yun? Sabi niya, okay. Diba nakakatawa? Pero ang bait niya, promise. So, yun, mabalik tayo dun sa process. Meron ka lang dun fill upan, then isasubmit mo sa kanya, tapos may babayaran ka syempre. Tapos, depende pa rin yun kung kakastart mo lang. Sa akin kasi kakastart ko lang ng online business ko. Ang binigay niya sa akin na percentage is 8% lang. Kasi mababa pa naman yung kita ko. Ang sabi niya sa akin, balik na lang daw ako kapag tumaas na yung kita ko, yung income ko, yung sales ko. Para i-update yung taxation ko, 'di ba? And guys, swear, sobrang bilis lang. Within the day, nakuha ko rin yung certificate ko, which is here. Then, ito. Ayan siya. Ang bilis, sobrang bilis. Ang sabi sa akin nung officer doon, balik daw ako after 2 weeks kasi para doon sa receipt. So, yon. Sobrang bilis lang guys, kaya huwag kayong mag-alinlangan na pa-register yung business nyo kasi para din sa inyo yan. Oo, magbabayad tayo ng tax, problema, ang laki ng kaltas. Pero B, we are Filipinos. We have to pay the tax. Kasama sa buhay yun, be, yung tax. So, ayan, kailangan natin magpa-register, kailangan nyo magpa-register. If you have any other questions, feel free to comment para masagot ko ulit sa next video natin. And, aside from that, kailangan yung bumili nito. Yan. And also, kapag nagbayad naman kayo doon, kasama na din yung libro doon, yung book. And then, they will advise you to attend the seminar. Sa akin kasi every Thursday, 2 p.m. Doon ako, yun yung schedule na binigay sa akin. So, every Thursday, pupunta ako sa BIR para mag-seminar. Siyempre, para sa atin, para ako yung matuto about sa taxation. And, guys, don't ever kayo na mag-absent sa seminar na yun. Kasi, magkakaroon ulit tayo ng penalty pag hindi kayo umattend. Di ba ang saya? Ang saya! So, ito last tip na guys ha. Last tip. Huwag kayong gagamit ng fake IDs ha. Yung mga pinapaprocess online. Kasi alam nila yun. Machi-check nila kung fake or real iyon. Okay? Hindi siya tatanggapin. So, ayan lang guys. I hope marami kayong natutunan sa video na ito. If you have any other questions, just feel free to comment. Sasagutin ko po yan sa next video natin. And kung ikaw hindi pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to click the button below, the subscribe button, and please like this video and share. Thank you! Bye-bye!